nagsimula ang lahat. Sa isang pangyayaring walang nakapaghanda, isang kakaibang liwanag ang bumuka sa kalangitan. Mula sa lagusang iyon, nagsilabasan ang mga halimaw, mga nilalang na galing sa ibang dimensyon. May mga matang nagliliyab, mga ngiping parang espada, at mga sigaw na nagpaluhod sa buong mundo. Isa-isa, bumagsak ang mga syudad. Ang mga gusali ay nagiba, at ang mga tao ay nagsisigawan habang tumatakbo para sa kanilang buhay. Sa gabing iyon, nagtapos ang sangkatauhan. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang tumatakbo. Takot pero determinado. Habang patuloy ang kaguluhan, isang nilalang ang bumangon mula sa abo. Ang mga mata nito nag-aalab sa pula. Ang bawat paghinga nagdadala ng sindak at pangamba. Ang lalaki ay takot na takot, hindi niya alam ang gagawin. Siya ay napaupo na lang sa takot at humingi ng tulong. Bawat hakbang ng halimaw, yumanig ang lupa. Bawat paghinga, tila hangin ng impyerno. At sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang biglang bumagsak mula sa langit. Isang malakas na pag-atake ang tumama sa halimaw at nagliyab ito sa apoy. Ang lalaki ay nagulat. Isang awakener. At sumigaw si Legion. Tumakbo ka. Bilisan mo. May mga tinatawag na awakener. Mga taong may kapangyarihang lumaban sa mga demonyo. Isa sa kanila, si Legion. Habang humaharap siya sa nilalang na may nagliliyab na mga mata, nagmamadali siyang sumugod. Bilisan mo. Bago pa siya makabawi, si Legion ay nagulat, biglang umatake ng mabilis ang halimaw. Sa isang malakas na suntok, natamaan niya ito, ngunit mababaw lang ang tama. Putik, mababaw lang ang atake ko. Sigaw niya, ni hindi ko magamit ng buo ang kapangyarihan ko laban sa halimaw na ito. Hindi ba't kahit isang class inagising? Dapat kayang patayin ng ganito? Ngunit sa halip na umatras, hinugot ni Legion ang kanyang sandata, isang espadang kumikislap sa asul na liwanag. Isang malakas na hampas, at sa isang iglap, bumagsak ang halimaw sa lupa, duguan at walang buhay. Hinal, nanginginig, ngunit nakatayo pa rin si Legion. Tapos na ba talaga? Tanong ni Legion habang hinihingal at nanginginig ang mga kamay. Kahit isa lang ang napatumba ko. Pakiramdam ko, ubos na ang lakas ko. Ang isang D-class na awakener, isa sa mga pinakamahinang uri ng mga mandirigma. Sa di kalayuan, maririnig niya ang mga sigaw ng mga sibilyan. Ngunit, wala siyang magawa, wala siyang sapat na lakas para protektahan sila. At sa puntong iyon, naramdaman niya kung gaano siya kaliit sa mundong binalot ng mga demonyo. Tumingala siya sa langit habang bumabagsak ang abo sa paligid. Ito na ba talaga ang pinakamagagawa ko? Nakakatawa at nakakaawa. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napansin niyang may dugo sa kanyang braso. Putik, ang lalim ng sugat, hindi na ako makakaligtas nito. Habang unti-unting nanghihina, naramdaman ni Legion ang malamig na hangin na parang kumukuha ng kanyang huling hininga. Mula sa kalayuan, may isang lalaki ang bumaba na parang kidlat. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang espada, puno ng kidlat at kapangyarihang parang mula sa langit mismo. Isang halimaw na hindi man lang niya nagalaw kanina. Ngayon ay nabubuwal sa isang hampas. Ang mga alon ng enerhiya ay umikot sa paligid, gumuhit ng asul na liwanag sa himpapawid. At sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang nilalang na yon, tahimik, ngunit nakakatindig balahibo. Hindi ako makapaniwala. Ang halimaw na yon, na halos pumatay sa akin, pinatay niya sa isang iglap. Sword Dragon, isang pangalan na kumakalat sa mga bulong ng mga nagising. Ang alamat ng mandirigmang may kapangyarihan ng kidlat at bakal. Ang kaibigan kong malapit sa akin, ang nagmana ng martial arts ng kanilang angkan. Siya, na ngayon ay tinatawag nilang Sword Dragon. Hindi ko maitatanggi. Inggit ang nararamdaman ko. Kung ako lang sana ang nakamana ng sining ng aming pamilya, siguro, hindi ako babagsak ng ganito. Siguro ako rin, kaya kong lumaban kagaya niya. Ngunit hindi ako siya, at hindi ko kailangang maging siya. Ang kailangan ko lang, ay ang lakas na bubuin ko, sa sarili kong paraan. Taong 2031, ang panahon kung kailan nagsimulang umusbong ang mga tinatawag na awakeners. Mga taong nagtataglay ng kapangyarihang hindi kailanman naabot ng sangkatauhan noon. Ngunit, ako, na isang level awakener lamang, hindi ko namana ang kahit anong kapangyarihan. Kahit anong pagsisikap ko, kahit ilang beses kong sinubukan, kahit gaano ako nagmakaawa sa langit, wala. Ang nakuha ko lang, ay kahinaan. Tunog ng kamaong dumadagundong sa lupa, may patak ng dugo. Sa lahat ng taon ng pagsasanay, ang tanging naabot ko lang, ay level. Kung sana lang, namana ko ang sining ng aming pamilya. Kung sana mas mataas ang antas ng aking paggising, baka, iba na ang buhay ko ngayon. Tunog ng mga alaala, halakhakan ng mga kaibigan, liwanag ng araw, at biglang katahimikan, ngunit wala sa akin ang salitang sana. Ang mundong ito, walang awa sa mahina, ang tanging paraan para mabuhay, ay lumaban. Biglang tunog ng paghinga, mabigat, puno ng galit. Hindi ko alam kung kailan. Pero isang araw, gigising din ako, at sa araw na yon, wala nang makakatingin sa akin ng pababa. Mabagal na tibok ng puso, humahalo sa tunog ng ulan at hangin. Unti-unting lumalakas, tapos na ang lahat. Ano bang pinag-iisipan ko? Mahina siyang natawa, tunog ng dugo na tumatagas, marahang paghinga. Lahat ng taon ng pagsisikap, at sa huli, ganito rin pala ang katapusan ko. Biglang tunog ng siding, isang malamig na tunog ng system notification. System, ang espesyal na katangian, martial arts route, ay na-unlock. Mabagal na pag-angat ng ulo, may luha sa mata. Ano to? Isa na namang biro ng kapalaran. Nakakainis. Anong silbi ng paggising? Kung sa mismong sandaling ito, mamamatay rin ako. Tunog ng malamig na hangin, nagiging digital echo.
Isang malakas na pulse ng asul na enerhiya ang sumabog sa paligid. Pestka, Daemon, Awoken System, paghigpit ng kamay sa lupa. Ang sigaw ng enerhiya ay unti-unting nagiging parang sigaw ng kaluluwa. Boses ni Legion, mahina, parang naguguluhan. Ha, anong nangyayari? Biglang maririnig ang tunog ng malakas na hingal, parang galing sa bangungot. Nagigising si Legion, hingal na hingal, pawis na pawis. Saan ako? Tunog ng umaga, mga ibon, mahinang hangin, liwanag ng araw na tumatama sa kwarto. Ito, ang dorm ko. Napatingin siya sa paligid, gulat. Hindi maaari. Ito ang tinuluyan ko nung high school pa ako. Bakit ako nandito? Flashback ng pakikipaglaban, sigaw ng halimaw at tunog ng pagsabog. Naaalala ko, nakikipaglaban ako sa mga halimaw. Nasugatan ako habang nililigtas ang mga tao. At sa huli, namatay ako. Bigla siyang napatingin, hindi makapaniwala sa nakikita. Sa harap niya, lumitaw ang isang hologram. January 2, 2025, nanlaki ang kanyang mga mata. Paanong posible ito? Hindi ba't? Patay na siya. 2025, hindi ito pwedeng mangyari, sigaw niya habang hawak ang ulo, habang binabasa ang petsang nasa harap niya. Lahat ba yon ay panaginip lang? Hindi iyon panaginip, naramdaman pa rin niya ang bigat, ang takot, at ang hapdi ng pagkamatay niya noon. Kung ganon, bumalik ba talaga ako sa nakaraan? Agad siyang tumayo mula sa kama. Bumukas ang bintana, at sinalubong siya ng sinag ng araw. Isang tanawin na dati ay hindi na niya pinapansin. Ang eskwelahang matagal na niyang iniwan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang tanawing ito, ang lugar na ilang beses ko nang nakita hanggang sa magsawa ako. Ang training ground ng mga awakeners. Mga batang piniling maghanda para sa hinaharap. Isang hinaharap na puno ng panganib at sakripisyo. Ngayon, ang tanawing iyon ay muli kong nakikita. Sa harap ng aking mga mata, bumalik ba ako? 7 taon ang nakalipas. Bulong ko, halos hindi makapaniwala. Talaga bang bumalik ako? Ang tanong na yon ay parang kumakain sa isipan ko. Naalala ko pa ang huling sandali. Ang dugo, ang sakit, ang butas sa tagiliran ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ako ay namatay. Namatay ako. Sa isang labang hindi ko kailanman nakalimutan. Ngunit ngayon, wala ni isang bakas ng sugat. Ang sakit na dati halos pumatay sa akin, ay parang hindi kailanman nangyari. Paano posible ito? Habang tinitingnan ko ang aking mga kamay, ang katotohanan ay malinaw. Ako'y muling nabuhay. Bumalik ako sa nakaraan, matapos ang kamatayan. Return to the past. After death, isang sumpa, o isang pangalawang pagkakataon, para baguhin ang tadhana. Hindi ako makapaniwala. Ang nangyayari lang sa mga nobela, ay nangyari sa akin. Ngayon, nandito ako. Sa panahong dati tinitingnan ko lang bilang alaala. Anong gagawin ko ngayon? Unti-unting tumataas ang tensyon. 7 taon mula ngayon, magsisimula ang dakilang digmaan. At doon ako namatay. Naalala ko pa, ang apoy na sumusunog sa langit, ang mga sigaw, at ang sarili kong kamay, na puno ng dugo, at sa digmaang iyon wala akong nagawa, ni kahit ano. Pero ngayon, may pagkakataon pa ako. Hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon. Bulong ko sa sarili, kailangan kong suriin ang aking status. Sa isang iglap, lumitaw sa hangin ang asul na hologram. Nakasaad doon, pangalan, Legion, edad, 18, potential, out of grade, kasanayan, try principal cultivation technique, le. Try principal sword technique, le. Try principal footwork, le. Atributo, martial arts route. Stamina, 100 paghahati 1-0. Strength, 100 paghahati 1-0. Agility, 100 paghahati 1-0. Inner power, 50 paghahati 1-0. Spirit, 150 paghahati 30. Ang window na ito ang parehong selection screen na nakita ko bago ako mamatay noon. Kung ganon, ano kaya ang itsura ng martial arts route kapag tuluyan ng na-unlock? Habang lumalapit ang aking daliri sa asul na liwanag, narinig ko ang tunog ng sistema. Aktibo na ngayon ang ruta ng martial arts. Pumili ng ruta. Kapag napili na, hindi na ito mababago. Isang pagpipili ang hindi na pwedeng bawiin. Sa harap ko, sunod-sunod na lumitaw ang mga pangalan ng makapangyarihang sining na banal ng 9 na araw. Klasikong pagbabago ng tendon ng dharma. Sining na sumasaklaw sa langit na sumasaklaw sa banal. Lahat ng ito, mga martial arts na walang kapantay. Lahat sila, mga kasanayang pang-Diyos. Ang puso ko'y bumilis. Ngayon, ako ang pipili. Ako ang magpapasya. Noong nakaraang buhay ko, wala akong nagawa, wala akong napili. At sa huli, namatay akong walang nagawang kahit ano. Pero ngayon, may pagkakataon akong baguhin ang lahat. Let's go with this. Ngayon, pipiliin ko ang daan na ako mismo ang tatahakin. Sa buhay na ito, hindi ko na muling lalakaran ang parehong landas tulad ng dati. Sa kasalukuyan, ang Korea at ang buong rehiyon ng Asya ay hindi na katulad ng dati. Ang buong mundo ngayon ay tila isang martial arts realm. Lahat ito ay nagsimula dahil sa unang henerasyon ng mga awakened individuals, mga taong nagising sa kapangyarihang lampas sa karaniwan. Noon, binigyan sila ng 2 pagpipilian. Ang una ay ang landas ng mahika at mga salamangka ng Granthos Continent, isang mundong pinamumunuan ng mga mages at spellcasters. At ang pangalawa ay ang landas ng martial arts world, isang daigdig ng disiplina, dugo, at lakas ng katawan at espiritu. Ang mga bansa sa Europa at Amerika, pinili ang Granthos Continent, isang lugar na pinaghaharian ng mahika at agham ng enerhiya. Samantalang ang Asya ay piniling tahakin ang landas ng Miriam, ang mundo ng mga mandirigmang sinanay sa disiplina,
lakas, at espiritu. Mula noon, naging bahagi na ito ng kasaysayan. Isang sistema na naging pundasyon hanggang sa makabagong panahon. Ngayon, saan ka man tumingin, mga makapangyarihang martial artist ang nangingibabaw sa bawat sulok ng mundo. Kung ganun, may mga mandirigma pa bang hindi kabilang sa alinmang samahan? Unahin natin. Alisin ang mga mula sa tatlong kaharian. Biglang lumitaw ang system. Goyang Senggang, Dalma Yokjan Gayong, Changgong Dayon Senggang, Hanwon Senggang, Chonma Senggang, Jaha Senggang. Pumintig ang ilaw sa screen habang nagbabanggit siya ng isa. Hanwon Senggang. May excitement, halong pagkamangha. Sa pagkakaalam ko, ang Jongsa ay isang martial art na hindi kabilang sa kahit anong paaralan. Isang kasanayang malaya. Walang hangganan. Si Li Jun determinadong tono. Sige, gawin natin ito. Siya ay biglang nagulat sa pagkakita sa system panel. You have acquired the Soul Martial Art, SSS. Starting the marriage route. Main quest, marriage training has been created. Sa tuwa at pagtataka, napili na ang katangian ng SSS. Grade Martial Art Route. Ang araw ay muling sumikat. Sa likod ng paaralan, ang isang lugar na dati ay tahimik at malayo sa mga mata ng iba, ay muling naging saksi sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa isip ni Li Jun, ang bukas na larangan sa likod ng paaralan. Dito ako madalas mag-ensayo dati dil walang mga mapangutsyang tingin. Sa isip niya, hindi, huwag na nating balikan ang nakaraan. Magbabago na ang lahat simula ngayon. At doon, sa katahimikan ng gubat, muling sumigla ang kanyang chi. Ang enerhiya ay damaloy sa bawat ugat, tila nag-aapoy sa ilalim ng balat. At sa isip niya, ramdam na ramdam ko ang pagkakaiba. Pakiramdam ko kumukulo ang dugo ko. Ang bughaw na liwanag ay sumiklab. Ito ay SSS. Grade Martial Art. Si Li Jun, nakangiti, ang mga mata ay nagliliwanag na parang dalawang bituin. At sa harap niya, isang holographic scripture ang lumitaw. Lumang simbolo, malaasul na apoy, at isang pangalan na matagal nang nalimutan ng kasaysayan. Soul Origin Skill SSS. First Grade. Hindi ito gaya ng mga teknik ng Samjae, ang Soul Origin ay ibang antas. Ito ay hindi lamang sining ng katawan, kundi ng kaluluwa mismo. Mula sa kamao niya, sumiklab ang asul na apoy. Ang paligid ay umiikot sa kanya na parang spiral ng langit. Si Li Jun may halong tuwa at pagkagulat. Kung ito talaga ang kapangyarihan ng Soul Origin, kaya ko ring maging malakas. At biglang lumabas ang system. Main quest is sa Introduction to Soul Origin, lumitaw ang unang misyon ng sistema. Ang layunin, maabot ang second grade ng Soul Origin skill. Gantimpala, Soul Origin Ring, Tech 3 points, 100,000 pera, at pagbubukas ng susunod na ruta. The difficulty is quite high. Nag-aalangan si Jun sa taas ng antas ng misyon, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang determinasyon. Pero kaya ko sa kakayahan ko ngayon. Muling sumiklab ang bughaw na enerhiya, lumipad ang mga dahon at umuga ang hangin. Ang kapangyarihan ng Soul Origin ay unti-unting lumalabas. Ang kanyang kamay ay kumikislap, tila ba mismong langit at lupa ang naglalaban sa loob niya. Ang kanyang paglalakbay bilang tagapagmana ng Makuya ay nagsimula. Li Jun, nanginginig sa enerhiya, hanggal na hanggal. Nanginig ang hangin sa paligid niya habang dumadaloy ang bughaw na liwanag sa kanyang katawan. Isang matandang tinig, galit at malakas, sumisigaw mula sa kadiliman, hindi ba pwedeng tumigil ka muna? Huwag mong buksan ang iyong mga mata. Si Jun, nakadilat, kumikislap ang mga mata ng bughaw na kidlat, ang kanyang mga mata ay nag-apoy ng enerhiya, ang hangin ay mabigat, ang kanyang katawan ay tinatabla ng matinding puwersa, si Jun ay bumagsak sa lupa, nanginginig, at umuubo. Ang enerhiya ay sumabog palabas ng katawan niya, tila isang bagyo ng kaluluwa na kumawala mula sa loob. Si Jun, nakayuko, nanginginig habang nag-aapoy pa rin ang bughaw na aura. Paano nangyari ito? Hindi ko mapigilan ang manipulasyon ng kaluluwa. Kung ipinagpatuloy ko yun, sigurado akong mamamatay ako. Si Jun, nakaluhod, hawak ang dibdib, humihingal sa gitna ng umiikot na enerhiya. Sa madilim na gubat, bughaw na liwanag, si Jun ay lumuhad at napatingala, namatay ka, at nabuhay muli. Sino ka? Sa likod niya, lumitaw ang isang matanda, mahabang balbas, mapanuring titig. Sa tingin mo, sino ako? Ang matanda ay nakasuot ng puting kasuutan, hawak ang pamaypay, nakatayo sa liwanag. Multo ka ba? Ang matanda sumagot, ano raw? Multo, ikinukumpara mo ba ako sa mga walang kwentang nilalang? Ah, hindi ba? Hehe, kung ganun, sino ka nga ba talaga? Ang matanda ay naglakad ng dahan-dahan, itinupi ang pamaypay, at nagsimulang magsalita. Makinig ka ng mabuti. Isang beses ko lang ito sasabihin. Ako ang pinakamataas sa ilalim ng batas ng ginto. Ang matanda ay nakatindig sa gitna ng apoy at liwanag, tila isang Diyos sa kalawakan. Ako ang walang hanggan. Si Jun, nakatingala, nanginginig. Ang walang hanggan. Tila may biglang naalala. Parang, pamilyar yung pangalan. Saan ko na narinig yun dati? Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, naalala niya.
At bilang lumitaw ang system, ang teknikong iniwan ng Muhokya, sa huling taon ng kanyang kaliwanagan, hindi maaari. Ang Muhokya, ang lumikha ng Nine Sons Divine Art, ang matanda, nakataas ang pamaypay, bahagyang nakangiti, mukha kang bata pa. Ang matanda ay tumingala na parang mayabang, nakangiti habang pinapaypayan ang sarili. Siyempre, hindi madaling makilala ang tulad ko. Kahanga-hanga ang presensya ko, hindi ba? Imposible talaga bang may nilalang na mismong lumikha ng sining ng pakikipaglaban? Hindi ko pa kailanman narinig ang ganun. Mas mahalaga pa, paano mo ako nakakausap? Wala namang paraan para mabuhay ka ulit? O meron nga ba? Ang matanda sa malalim na tinig. Deal sa isang gago na kagaya mo, hindi ako mapalagay. Kaya ako natulog sa loob mismo ng sining ng 9 na araw. Itinaas ng matanda ang kanyang pamaypay, ang paligid ay nagliwanag muli. Ang Nine Sons Divine Art, ang pinakamataas na antas ng sining ng pakikipaglaban na aking nilikha. Kapag ito ay ganap na napag-aralan, magiging isang malaking problema ito sa mundo. Kaya't ngayon, ginagawa ko ang lahat upang mapigilan yon bago pa mangyari. Si Jun napakamot sa batok, pilit na ngumiti. Oo, naiintindihan ko naman po. Siguro. Mga konti lang. Ang matanda biglang nainis. Isang malakas na palo ng pamaypay ang tumama sa ulo ni Jun. Anong klaseng kabaliwan yang konti lang? May lakas ka pang magsalita ng basta-basta sa isang dakilang nakatatanda na kasing taas ng langit. Ang matanda nagsermon. Alam mo ba, noong panahon ko, libo-libo ang sabik makarinig kahit isang salita mula sa akin. 10,000 ang nakikinig sa bawat hinga ko. At ikaw, ginagawang biro ang karunungan ko. Si Jun sarkastikong bulong. Bakit parang sumasakit lalo tayong ako habang nagsasalita siya? Si Jun awkward na ngumiti. Oo na po, pero kailangan ko na pong magpatuloy sa pagsasanay ko. Mag-meditate ka sa loob ng 100 araw. Kung sakaling hindi ka tuluyang mabaliw, matatawa ako sa galing mo. Si Jun namutla. Ha? Matanda naglakad palapit, may ilaw sa likod. Bakit ganyan ang mukha mo? Nakakatawa. Sinabi ko lang naman ang totoo. Nanlamig habang ang mga salita ng matanda ay umuukit sa isipan niya. Ang matanda nagsabi, alam mo ba, bata, sa buong buhay mo, hindi mo mararating ang ikalawang antas ng kasanayan. Si Jun medyo inis. Hindi ka man lang ba marunong magbigay ng mga salitang pampalakas ng loob? Bakit puro ka na lang pangdurog ng loob? Kung ganun, kung gusto kong lumakas, ano ang dapat kong gawin? Matanda lumapit, hindi ito disiplina na basta mo lang sinusundan. Ngunit, itinaas niya ang pamaypay at tinapak ito sa kanyang kamay. Gusto ko ang katigasan ng ulo mo. Ang matanda ay nakatayo sa gitna ng liwanag, payapa, magaling. Siguro naman, wala namang masamang maging mapagbigay kahit sa kabilang buhay. Sumikat ang araw. Tahimik si Jun, nakaupo, hawak ang phone. May mabigat pero katawa-tawang ngiti sa labi. Buhay pa ako. O baka ito na yung afterlife. Biglang lumitaw ang matanda sa tabi niya. May kasamang bulong ng hangin at pamaypay na umiikot. Bakit ang bata ay napakapalad? Si Jun gulat na gulat, hawak ang dibdib. Huwag ka namang bigla dyan. Halos mahulog yung kaluluwa ko. Habang umiikot ang ulo ni Jun sa gulat, chill na chill lang ang matanda. Humihip ng hangin sa pamaypay. Parang wala lang. Ang liwanag ng araw ay sumasayaw sa salamin ng cellphone ni Jun. Sa screen, nakasulat, Web Outgoing, Card Aprobasyon, Lee Jun. Bayad na 4 na milyon para sa OO Blacksmith. Kailangan ko ba talagang gawin ta? Lumulutang ang matanda, pinapaypayan ng sarili na parang walang kasalanan. Oh my God! Sa kahabag-habag mong kasanayan, ito lang ang paraan para lumakas ka agad. Hindi ako makapaniwalang maglalakad ako ng may 50 kilo sa braso at binti ko. Ang blacksmith tulala nakatingin sa blueprint. Para saan mo ito gagamitin ulit? Sa training. Blacksmith napakamot ng ulo. Serious ka ba? Oo, hindi ba ito masyadong old-fashioned? Kung hindi deal sa akin, patay ka na sa unang araw. Ang dami mong reklamo, bata. Si Jun biglang tumayo at sumigaw. Ang daya mo. Ginagamit mo na naman yung utang na loob. At may dumating na waitress, nagulat sa eksena. Jun ay parang baliw na nakikipagtalo sa hangin. Waitress nag-aalangan. Sir, okay ka lang? Ang matanda bamulong. Baliw na siguro ako para sanayin ang isang ito. Si Jun nakayuko. Hindi ako magsasalita. Lumabas sa harapan niya ang glowing panel ng stats. Stats, physical strength, 15/100 body, 13/100 agility, 13/100 fortitude, 63/620 mental strength, 32/150. Mas mahirap ito kaysa inaakala ko. Pero matapos kong mamaster ang Hanwon Shingang, umabot na sa 620 ang internal energy limit ko. 9 Sons Divine Technique. Tunay nga, hindi basta-bastang martial art ito. Matanda, may tinig ng kayabangan. Ipapaalala ko ulit sa aking tanging alagad. Ang 9 Sons Divine Technique ay bunga ng buong buhay ko. Ang puso at kaluluwa ng isang perpektong nilalang tulad ko.
Siyempre ikaw na talaga master. June nagsimulang ngumiti, pero deal sa'yo, master. Nakamit ko ang ikalawang bituin ng 9 sons. Sa hologram, nag-flicker ang mga blue lines, parang mapa ng cultivation paths. Pinili ko na ang ruta. Stable and safe. Matanda. Saan ka pupunta? Tinapos na ng panday ang iron rings. Si June lumabas ng pinto at biglang may nagsalita. Sino ito? Paglingon niya nakita niya ang tatlong lalaki. Mga nakataas ang noo, may ngising pamilyar. Ang dating kinatatakutan ni June noong high school. Hindi ba yan si loser? Sabay tawa nung kasama at nagsalita. Akala ko nakakulong ka lang sa kwarto mo. Ano, lumabas ka para maghanap ng awa? Sa isip ni June. Grade E. Hindi sila ganoon kalakas. Pero mas mataas sila kaysa grade F. Hindi ko kailangan ng gulo. Hindi pa ngayon. Sabay itinulak siya ng bully at sabi, mukhang nasanay ka ng hindi nasasaktan. Ano? Sinabi ko pa naman sa kanya, huwag ka muna naming gagalawin hanggang magsimula ang klase. Sorry ha, hindi na kami makapaghintay. Gusto mo sumama sa amin? Pupunta kami sa bagong powerhouse. Malay mo, pag nakita ka naming kasama namin, baka may konting respeto sila sayo. Si June kalmadong nagsalita, tumahimik ka. Ang bully nagsalita, mababang pagtingin sa sarili, ha? Kaya siguro kahit asawa mo gusto kang suntukin kapag nakikita ka. Ang bully magseselite pa ngunit isang bugso ng apoy ang tumama mula sa kanan hindi siya nakapagsalita. Lumipad siya sa ere umiikot, at bumagsak ng may alon ng liwanag. Sinabi kong, tumahimik ka. Dalawang bully ang sabay na sumugod. Ang eksena ay bumagal, bawat frame ay may alon ng enerhiya. Ang mata niya ay biglang nagliwanag ng bughaw parang sinag ng buwan sa gitna ng apoy. Ang 9 sons ay, unang yugto clarity vision. Nakikita ko ang bawat galaw nila, bawat hinga. Lumapit si June, isang mabilis na ikot hinawakan ang braso at ang enerhiya ay dahan-daang gumagapang sa balat hindi nasusunog, ngunit nagsasali ng sakit na parang apoy sa kaluluwa. Napaluhod at napasiga ang bully. Anong klaseng tao ka? Ang isa ay mabilis na sumugat. Ikaw bastardo ka. At sa isang iglap mabilis niyang napigil ang suntok at ang apoy ay unti-unting lumamon sa palso ng kalaban, hindi bilang paso kundi bilang marka, isang hugis ng araw na nag-iwan ng bakas sa balat. Ang bully ay napadapa at napasiga sa sakit at takot. Ang mga kalaban nakahandusay, nanghihina, umiiyak sa takot o sakit. Ang paligid ay tila nahulog sa katahimikan. Ang mata niya ay malabo, parang may ulap ng luha at usok sa loob. At nasabi niya, alam ko na isa lang akong walang dugong marangal. Isang walang pinanggalingan. Ang paso ay nabasag. Kasunod ang sigaw ng nanay niya, hindi ko anak yan. Hindi ko yan gusto. Batang June humihikbi. Bakit? Ganito ang tingin niyo sa akin. Hindi ko naman kasalanan. Sigaw ng nanay niya, sinira mo ang buhay ko. Papatayin kita. Habang tumatakbo siya, bakas sa kanyang mga luha ang matinding takot at sakit. Dumating siya sa isang silid kung saan niya nakita ang isang lalaking nakaitim na maskara, isang misteryosong presensya na tila may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Sa pag-angat ng kanyang tinig, nanginginig siya habang sinasabi, Tatay, sinabi sa akin ng nanay ko, pakiusap, tulungan mo ako. Ngunit sa halip na yakapin siya o aluin, ang lalaking ito ay lumingon lamang walang emosyon, malamig, at tahimik. Nang siya ay tumalikod at umalis, iniwan niya ang bata sa gitna ng dilim, nagmamakaawa. Sandali lang. Kinakausap kita. Ngunit hindi siya pinansin. June nakatayo sa gitna ng dilim, liwanag lang ng buwan ang bumabalot sa kanya. Iniwan ako ng lahat. Ang mga kamay na minsang kumapit sa akin, ay sila ring unang bumitaw. Noon, gagawin ko ang lahat, kahit anong paraan, para lang makilala ng sarili kong pamilya. Pero ngayon, iba na. Kamao ni June, nakasara ng mahigpit. Bughaw na enerhiya ang unti-unting kumikislap sa paligid. Pinahahalagahan ko ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa akin. Hindi ko na uubusin ang buhay ko sa paghabol sa mga bagay na lilipas lang. Sa gitna ng liwanag, paarap sa puting espasyo, tatayong matatag ako. Mag-isa man ako. Hindi na tulad ng dati. Wala nang sinuman ang makakasakit sa akin. Siya ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng bughaw na enerhiya. Ang apoy na minsang sumpa sa akin. Ngayon, ito na ang aking lakas. Maliwanag ang buwan sa ibabaw ng tahimik na lungsod. Si June, pawisan, hingal, at nanginginig habang nakatingala sa gabi. Hanwon was born from chaos. Habang sa kalakitnaan ng gabi, itulak mo ang iyong katawan hanggang sa sukdulan, upang ikaw ay magningning. Lumilitaw ang isang matanda. Ito ang puso ng langit at lupa. Pero ang totoo, ganito mo ito dapat gawin. June, hingal, nakayuko habang pasan ang napakalaking bato. Sa ibabaw nito, kalmadong nakaupo ang matandang master. Tama ba ito? Sigaw ni Lee June. Matandang guro, kalmado pa rin, nakangiti habang nakatingin kay June mula sa ibabaw ng bato. Malayo ka pa sa lakas na kayang magsalita. Tigil sa pag-angal. Magpatuloy ka.
Tahimik na kagubatan, sumasabay ang mga tunog ng daing at dahon sa hangin. June, nakasandal sa bato, pagod na pagod. Nanginginig ang kamay at halos hindi makagalaw. Sa wakas, parang bumabalik na sa normal. Pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Biglang lumitaw ang matandang guro at hinampas siya sa ulo gamit ang pamaypay. Tumayo ka. Walang oras para magpahinga. Si June nagrereklamo. Hindi ba masyado namang grabe yun? Siya ay lumuhad, hawak ang dilaw-asul na interface na lumulutang sa harap niya. Sa totoo lang, wala na akong lakas para lumaban. Lumabas ang asul na screen ng sistema, nag-scroll ang mga salita ng tagumpay. Natapos mo na ang unang pagsasanay, bukas na ang susunod na daan. Han Wonling Tech 3 points 100,000p dagdag 150,000 bonus. June nakatingin sa liwanag ng isang bagay na dahan-daang lumilipad papunta sa palad niya, isang singsing na kumikislap ng ginto at asul. Ang singsing na nakahawak sa palad niya. Wow! Ang kinis at kinang nito, parang sagrado. Wika ng master, may mata ka nga. Iyan ang sagradong singsing ng ating karangalan. Ang mga daliri ni June ay dahan-daang isinuot ang singsing. Biglang lumitaw ang detalye sa screen tungkol sa Han Wonring. Han Wonring, antas. Singsing na nagbubukas ng daan ng karangalan. Epekto, pagkubli, swerte dagdag 50%, lakas ng apoy dagdag 70%. Siya ay gulat, nakatingin sa kanyang kamay na may singsing. Totoo ba ito? Tumakbo si June papalapit sa guro, halos sumigaw sa tuwa at pagkalito. Guro, S-class item ba ito? Halata naman. Iyan ang singsing ni Hanwon. Halata naman. Iyan ang singsing ni Hanwon. System window lumabas at ipinakita ang mga routes na pwede niyang piliin. Dalawa ang pagpipilian, Warshin's path mataas ang hirap at the path of the martial artist that hid itself from the world upper difficulty. Iniisip niya kung konektado ang path na ito sa pinagmulan o identity ng kanyang master. Biglang naglaho ang master at hindi niya alam kung bakit o saan ito pumunta. Naiinis siya dahil nawawala ang master sa pinakakritikal na sandali. Napagtanto niyang kailangan niya ring magpas siya ng mag-isa kaya pipiliin niya ang path na sa tingin niya ay tama. Lumipat na ang kwento sa kasalukuyan. System window nag-display ng route description. Napili niya ang path of the martial artist that hid itself from the world. Isang misteryosong landas ng mga hermit na naghahanap ng enlightenment. May bonus na dagdag 20% martial proficiency. Habang naglalakad si Lee Jun, tinititigan niya ang lumulutang na screen ng sistema. May mahiwagang tinig na nagtanong, bakit mo pinili yun? Lumilingon si Lee Jun ng bahagya, may kumpiyansa sa tono. Maganda naman lahat ng iba. Sa tingin ko, sapat na ito. Sabi ni Lee Jun. Well, yung pangalan ng path, masyado akong naakit. Master na babwisit. Seryoso ka ba? Ngumiti si Lee Jun habang itinuro niya ang screen. Ano man ang mangyari, hindi ko kayang talikuran ang landas na itinuro ng aking master. Master sumisigaw habang napipikon. Wag na wag kang magsisisi, gago ka? Tumigil ang master, nakatingin kay Lee Jun na naglalakad palayo, tahimik pero halatang nag-iisip. Lumapit ang tatlong lalaki. Sasama ka rin ba? Papunta kami sa bagong power zone. Hindi sila pinansin ni Lee Jun at naglakad lang, iniisip. Kanina, ano bang lugar yun na sinasabi nila? Yung New Power Zone. Ang New Power Zone. Ang lugar kung saan natuto ng martial arts si Huangbo Seiga. Muling lumitaw ang master sa likod niya, may interes sa mukha. Isang modernong pamilya na nagmana ng martial arts ng Huangbo family. Lee Jun nauuhaw sa kaalaman. Nakakainteresante. Kung ganun, hindi mo ba na-master ang martial arts ng pamilya Huangbo? Siya ay nakatayo, napapalibutan ng bughaw na enerhiya. Tahimik pero ramdam ang bigat ng emosyon. Jun malungkot na nakangiti. Hindi ko natanggap ang bloodline succession. Ang bloodline succession, genetic ability na may 75% chance na ipasa ng magulang sa anak. Kung awakened ang mga magulang, awakened din ang mga anak. Pinapanganak kang may natural na mindset. Ang natitirang 5% ay mga batang pinili na magmana ng simulation ng magulang. Lumitaw ang malaking templo na tila ancient martial arts clan. Isang modernong pamilya na nagmana ng martial arts ng Namgong Seiga. Halimbawa nito, ang Sword Dragon, isang iron-blooded swordsman. Ang gulo niyan. Sa panahon ko, maayos akong tinuruan ng aking master, ang matanda. So, kaya ka ba walang bloodline? Iniwan ka ba ng tatay mo? Oo. Nakangiti siya pero halata ang bigat sa likod ng ngiti. Para bang handa na siyang aminin ng masakit na katotohanan tungkol sa kanyang ama. Biglang hinampas ng matanda ang hawak niyang pamaypay sa palad niya, sobrang lakas. Sabay sabi, ang tanga mo. Si June, nagulat, napaatras. Ang master nagalit, inakala mo ba normal yan? Basta-basta niyang itinapon ang sarili niyang bloodline, ang taong ganyan.
Hindi dapat tawaging ama. Si June, tulala, parang nataman sa puso ng 10 beses. Biglang naging seryoso at mababa ang tono. Hindi mo kailangang mag-alala sa hinaharap. Deal, ako ang magiging master mo. Hinawakan niya ang balikat ni June, mabigat pero may pag-aaruga. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng martial arts na alam ko. Si June, tulala, pangako ko yan. Isang malupit na tinig mula sa nakaraan. Walang tutulong sa'yo. Walang titingin sa likuran mo para protektahan ka. Isang batang June ang nakayuko, nanginginig. Lumilitaw ang anino ng kanyang ama, pulang matang malamig, walang pakialam. Hindi na nakapagtataka. Deal, isa kang inutil. Isang tinig na minsan ng some ire sa kanya. Pero sa kasalukuyan, nakangiti siyang tumingin sa kanyang master. Oh, master, ikaw lang ang pagkakatiwalaan ko. Pero, parang sobra na yata ang usapan tungkol sa akin. Iniisip ko tuloy. Anong klaseng tao ka ba noon, master? Ang matanda ay bahagyang natigilan, parang napaalalahanan ng isang mahiwagang nakaraan. Marami akong nagawang kasalanan sa nakaraan, pero nagsisi naman ako. Oo, nagsisi ako. Lee Jun, medyo kinakabahan pero curious, ay tinatanong ang matanda. Kung ganun, masama ka bang tao noon? Habang nagsasalita si Lee Jun, nagbigay pa siya ng halimbawa. Halimbawa, pinuno ka ng demonic sect. Biglang nagalit ang matandang master, litaw ang galit sa mukha niya. Hindi pa man siya tapos magsalita, binatukan agad siya ng matanda gamit ang pamalo. Ah, tama na, masakit. Lee Jun ay napaungol sa sakit. Ah, aray, ang sakit, master. Habang patuloy siyang binabatukan, sumigaw si Lee Jun. Ouch, hindi naman ako nagsabi ng mali. Ang mga nagising na mandirigma rito ay malinaw na mas mahina kumpara sa mundo ng martial arts na aking ginagalawan. Pinapalakas niya ang sarili habang nagfo-focus ng inner energy ki, chi. Nagpapakita ng aura sa palad. Pinapuna ng matanda na umaasa lang ang mga modernong mandirigma sa skill system. Hindi nila pinag-aaralan ang tunay na pundasyon ng martial arts. Nag-uunat at nagpe-perform ng martial stance si Lee Jun. Ang enerhiya ay umiikot sa paligid niya. Malinaw na namamaster niya ang martial flow. Nakangisi si Lee Jun, tumitindi ang focus. Nakahanda sa next move. Sumisibad ang paa ni Lee Jun. Lumilikha siya ng shockwaves at mabilis na footwork na may chi aura. Nalalaman niya ang pinakapuso ng martial arts. Ang galaw niya ay puno ng kontrol at malinis na enerhiya. Seryoso, kalmado, at puno ng determinasyon. Tumatagos ang kanyang aura, handang ipakita ang tunay na kapangyarihan. Kapag nagawa mo yan, gagawin kitang isang ganap na maestro ng golden technique. Nagsisimulang mabasag ang malaking kahoy na poste. Lee Jun, nakapaligid sa kanya ang malakas na bughaw na chi, winasak ang poste. Teka, bakit kailangan master of the golden technique pa? Tanong ni Jun. Ahem, hindi ba't halata? Ngumisi ito habang pinapaypayan ang sarili, ikaw ay isang maharlika, bata. Natural lang na ang pinakamataas na teknik ay sayo ibigay. Huwag mong sabihin. Nanlaki ang mata ni Jun, tumigil ang paghinga niya sandali. Huwag mong sabihin. May alam ka tungkol sa totoong pinanggalingan ko? Imbes na sagutin ang tanong tungkol sa kanyang pinagmulan, biglang nagbago si Jun ng usapan. Gusto niyang tumalon agad sa panganib. Si Jun at ang matanda pababa sa hagdan. Saan naman tayo pupunta ngayon? Ah, ang lugar na ito ay tinatawag na Green Zone Gate. Matatagpuan ito sa ilalim ng main building, paliwanag ni Jun habang naglalakad pababa. At delikado itong pasukin kung hindi ka kahit si rank awakened. Sa ngayon, ang Martial Arts Academy ang namamahala rito. Ang mismong director ang nagpasara nitong lugar. Pagkatapos ay tumigil siya sa paglalakad. Ah, nandito na tayo. Sa harap nila, lumitaw ang isang matibay na pinto. Tinataka ng 4 na talismans na may kumikislap na gintong liwanag. Isang sinaunang bilog ng yin-yang, may ukit na mga simbolong nagmumula sa 5 elemento. Tulad ng inaasahan, nakaharang ito. Hindi tayo basta makakapasok. Ngunit ngumiti lamang ang matandang master, tila walang kahit anong pag-aalala. The 5 Elements Formation. Kayang-kaya nating lusutan yan. Nagulat si Jun at bahagyang napaatras. Ha? Anong sinabi mo? Iwinagayway ng master ang kanyang pamaypay, may kumpiyansang hindi matitinag. Kaya nating basagin ng 5 Elements Formation. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Sa loob lamang ng aylaang segundo, isang nakakasilaw na liwanag ang sumambulat. Hindi inaasahan ni Lee Jun na ganoon lang kadaling mabasag ang 5 Elements Formation. Bumukas nga. Nang ganoon kadali, may malamig na simoy na tila kumakalabit sa pandinig niya, hudyat na iba ang mundong nasa loob. Lee Jun, napatingin pataas sa loob ng gate, halatang nagugulat. Ito ay, isang napakalaking umiikot na asul na vortex ang lumilitaw, naglalabas ng nakakakilabot na enerhiya. Ito ang gate. Ngayon lang niya nakitang ganito kalapad at kalakas ang enerhiya ng isang green zone gate. Master at Lee Jun nag-uusap. Si Jun ay sinusubukang alisin ang mock chul. Disciple, anong ginagawa mo? Ah, akala ko kailangan kong alisin ang mock chul bago pumasok. Master nagpipigil ng tawa,
halatang nalilibang sa kamangmangan ng disciple. Walang exemption kahit saan ka magpunta. Ang hirap nang pumasok sa gate. Tapos kailangan ko pang buhat-buhatin tong bakal na ito. Ipinapakita ang paglabas nila mula sa portal, tila isang malawak na disyerto ang bagong lokasyon. Si June ay naglalakad, medyo tense. Ang master ay kalmado, nakatingin sa paligid. Wala ka nang dapat ikatakot, tayo lang ang nandito ngayon. Master umiikot ang pamaypay, nakatingin kay June. Panahon na. Biglang lumiwanag ang paligid habang si June ay gulat. Ipapasa ko na sayo ang tunay na sining ng martial arts. Ano? Ito, Blue System Window. Natutunan mo na ang Heavenly King's Scroll, B. June ay kita ang tuwang hindi maitago. B-rank martial arts. Sa wakas, June humarap sa master, masaya pero kinakabahan. Mabuti, naging maayos ang lahat. Ipinapakita ang malawak na disyerto, at dalawang higanteng anino ng halimaw. Maghanda ka. Lumabas ang pulang apoy ng mga fox monsters, mabilis at mabangis. Si June ay nakapwesto, handa ang kamao, seryoso ang mata. Lumilitaw ang matandang master sa likod niya. Ang Heavenly King's Scroll na ibinigay ko sayo, ay ang martial arts ng Huangbo family. Ito ay martial arts na puro lakas ang pundasyon. Simple ito, kaunti ang galaw, kaya akmang-akma sayo. Tatlong apoy na lobo ang lumulundag sa ere, galit at umaatungal. Isang apoy na lobo ang bumagsak mula sa itaas. Si June ay nabigla. Si June ay umiwas habang dumadagundong sa lupa ang halimaw. Masakit, mabigat ang impact, pero hindi pa tapos ang laban. Wala nang oras para isipin ang susunod na galaw. Deal sunod-sunod ang mga pag-atake, ngunit sa halip na umatras, sumugod siya. Mabilis na kumikilos habang papalapit ang apoy na aso. Gamitin mo ang Heavenly King's Scroll. Dalawang hakbang pa kanan. Ramdam niya ang abot langit na init ng halimaw. Isang maling galaw lang, katapusan na niya. Ihaters mo ang katawan mo ng todo, at doon, sa bangin ng kamatayan, may naalala siyang teknik na itinuro sa kanya noon. Si Li Jun ay malakas na umatake pataas, diretso sa halimaw. Tinamaan ng buuang apoy na fox monster at sumabog ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niyang lumaban mag-isa. Matanda, seryoso, nakatingin pababa, hawak ang pamaypay. Hanggal ka. Li Jun ay naglalakad sa gitna ng nagliliyab na alikabok, humihingal. Sa mata ng bida, nagiging mapulang kumikislap, sinusunog ng apoy. Hindi pa tapos. Isang higanteng halimaw aso mula sa apoy ang bumubukas ng bibig nito. Panang matutulis na pangil, papalapit kay Li Jun. Ang matandang tagapagturo, nakatago ang mukha sa likod ng pamaypay, malamig ang ekspresyon. Hanggal, sumabog ang dugo sa ere, isang matinding tama ang damapo kay Jun. Si Li Jun, napaluhod, duguan ang leeg, habang unti-unting pinalilibutan ng maliliit na fox spirits. Malapitan, si Jun ay nanginginig habang hinahawakan ng dagwang parte ng leeg. Ipinahamak ko ang sarili ko. Flashback angle ng tamang pag-iwas habang tumatama ang halimaw. Umiwas ako agad, pero nagkapinsala rin ako. Kung naging isang segundo pa akong huli, baka nasa ilalim na ako ng lupa ngayon. Isang malakas na atake ang ginawa ng halimaw, at siya ay mabilis na nakaiwas. Sa gitna ng sakit, may nagising sa loob niya, isang init na mas matindi pa sa apoy na pumapaligid. Si Jun ay biglang nakarinig ng tunog sa likuran, mabilis siyang lumingon. Sa likod, si Jun hawak ang sugatang balikat, kinikilatis ang sitwasyon. Kapag iniwasan ko ang atake, aatakihin naman ako nung isa sa likuran. Lumilitaw ang imahe ng matanda. Sinabi na ni Master kung aling landas ang dapat kong iwasan. Pero hindi ito laban na matatapos sa pag-iwas lang. Paano ko sila matatalo? Masyado akong naging kampante. Bago ako namatay, isa lang akong D-level. Muli niyang naalala ang dati niyang kahinaan, ang araw na siya ay namatay. Akala ko kaya ko na ito, pero malinaw. Talo ako. Sumisigaw ang Master. Ano ba? Gising. Magpakatino ka. Si Li Jun ay nakakunot noo. Lumilingon sa paligid habang naninigas ang katawan niya. Kita ang takot at gulat sa mukha. Biglang lumitaw ang Master sa likod niya, at mahigpit na hinawakan ang balikat ni Jun. Wala kang atakeng hindi kaya iwasan. Huwag kang kabahan, ituloy mo lang ang pagdaloy ng Nine Sons Divine Art. Nagtitiwala ako sayo. Kaya mong talunin sila. Opo, Master. Hinayla ni Jun ang kwelyo ng kanyang damit gamit ang ngipin, at itinali niya sa liib niyang may sugat. Isang higanteng pulang asong apoy ang lumilitaw sa harapan, nakanganga, handang sumugod. Tama na ang mga walang kwentang iniisip. Sumugod ang mga fiery beasts, at isang matinding suntok ang tumama sa isang fiery wolf, at sumabog ito sa ere. Tuwirin mo ang isipan mo. Si Jun ay mabilis na sumusugod, nakaangat ang binti at braso, umaapaw sa enerhiya habang sinusugod ang sunod-sunod na kalaban. Spread Nine Sons Divine Art and focus only on fighting. Lumipas ang sandali habang ang desyerto ay tila kumikislap sa init. Humihingal si Li Jun, halos maubusan ng lakas. 6 na oras siyang walang tigil na lumalaban at umiilag.
Hindi lamang siya ang pagod, pati ang mga apoy na halimaw na sinusubukan siyang gutiin ay mabagal na rin. Muli na namang sumugod ang tatlong halimaw, ang kanilang nasusunog na katawan ay lumilikha ng nakakasilaw na liwanag. Ang bilang ng mga atake na tinamaan ko ay nabawasan ng malaki. Nagbabantay pa rin ako, wala na siyang natitirang chi. Ang kanyang tanging sandata na lang ay ang footwork na itinuro ng kanyang master, isang galaw na nakabase sa pag-anticipate at pag-iwas. Sa gitna ng delikadong laban, tanging ang Nine Suns Divine Art na dumadaloy sa katawan niya ang nagsisilbing pag-asa para muling mapuno ang kanyang panloob na enerhiya. Parang babagsak na ako, pero nakayanan ko pa rin gamit ang lakas ng loob ko. Pero, hindi pa rin ako pwedeng mamatay dito. Bumakas ang imahe ng matandang matatag na nakatingin sa kanya. Kapag pagod na ang kalaban, doon ka umatake. Hingal na hingal si Lee Jun, hawak ang tuhod at halos sumuray. Gusto niyang huminto lamang ng ailaang segundo. Pero alam niyang kahit saglit na pahinga ay maaaring maging dila ng kanyang pagkatalo. Matanda habang inaayusan ang kanyang pamaypay, tila hindi apektado ng tensyon. May bahid ng panunukso sa boses nito, pero may katotohanan sa likod ng tanong. Sino ang unang makakabalik ng lakas? Siya ba? O ang mga halimaw? Maniwala sa nakapagpapanumbalik na kapangyarihan ng Nine Suns Divine Art. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang palakasin ang iyong panloob na lakas at tibay. Sige, tiyak na magagawa ko ito. Sang malakas na bugso ng asul na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Jun. Ito ang unang senyales ng kanyang tunay na potensyal. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng nakakatakot na liwanag, hindi na yun mata ng mahina o nagdadalawang isip na tao. Ito ay mata ng isang mandirigmang handang harapin ang kahit anong halimaw. Galingan mo, kapag tinalo mo silang lahat, ibibigay ko sa iyo ang isang teknik na akma sa iyo. Isang dambuhalang apoy na halimaw ang umatake, nakabukas ang panga, handang lamunin siya. Ang init nito ay kayang tunawin ang bato, ngunit hindi umatras si Jun. Sa isang iglap, hinawakan niya ang umaapoy na ulo nito. Sa isang bugso ng lakas, pinasabog niya ang apoy na halimaw gamit ang isang napakalakas na suntok. Kumalat ang liwanag sa buong arena, senyales ng kanyang tagumpay. Pangako mo ha? Mata ni Lee Jun alerto, tila nakarinig ng kung ano. Si Lee Jun napalingon, kita ang apoy sa likod niya. Hindi pa tapos ang laban. Isang naglalagablab na Firefox Beast ang sumulpot mula sa alikabok. Ang apoy sa bibig nito ay nag-ipon, nagiging isang higanteng fireball. Ang bida nakatayo sa sand dune habang ibinubugas sa kanya ang apoy. Isang malakas na pagsabog ang tumama sa kanyang kinatatayuan. Napansin ng Firefox na may kakaiba, may hindi inaasahang nangyari sa loob ng apoy. Ang puting mata nito ay nanlaki. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ito ng takot. Si Lee Jun ay bumagsak mula sa ere papunta sa nagliliyab na halimaw. Nakikita ang mukha niya, hawak ang kamao, nanginginig sa lakas. Eat this. Nasunog, nabiyak, at tuluyang bumigay ang halimaw sa lakas ng atake. Ang apoy nito ay kumalat, parang sumabog na araw. At biglang lumabas ang system. Nine Suns Divine Technique has reached level 3, they've reached 3 stars. The stamina that was less than porsyento 10 has completely recovered. Ang system mismo ang nagkumpirma, ang halos mauubos na stamina niya ay lubusang naibalik. At hindi pa doon natapos, dahil sa nakakagulat na pag-angat ng lakas niya. Nagbigay pa ang system ng 250,000 points. Pagkatapos ng matinding labanan, bahagyang napangiti ang bida. Buti na lang tapos na. Lumabas ang system window sa harap niya. The soulmate's passive skill, Fear, has been activated. Sa paanan niya, nanginginig ang maliliit na fox monsters habang unti-unting umatras. Isa-isang nagsisiksikan ng mga fox, pawis at takot ang nasa kanilang mukha. Ayaw lumapit kahit isa, parang may nakakatakot na presensya na bumabalot kay Lee Jun. Lumapit ang matandang master, dala ang kanyang pamaypay. Talendato pala talaga. Nagsimulang magkwento ang master. Isang linggo pa lang mula nang ikasal siya. Hindi ko inakalang maaabot agad niya ang 3 stars. Ang batang ito ay may talento. Halos kapareho ng panganay. Panganay. Ano ibig mong sabihin na panganay? Si Lee Jun punong-puno ng katanungan. Ang panganay. Siya ang unang disipulo ng aming master. At siya rin. Ang iyong godbrother. Ah, ganoon ba? Pero maya-maya'y bumalik ang sobrang gulong-gulong itsura niya. O hindi, literal na wala siyang naiintindihan. Ang bida sumisigaw habang nagpapanik. Nagkaalagad ka. Kung ganun, yun pa ang mas nauna sakin. Sa likuran niya, lumilipad ang matandang master, hawak ang magkabilang tenga na parang pinipigilan ang sakit ng sigaw. Master, nakakunot noo. Estudyante rin kita, ano, at may 4 pang nauna sayo. Biglang lumingon ang matanda sa malayo. Aba, tumatakbo sila. Sige na, habulin mo at patayin mo. Ang bida ay sumisigaw, Peren. Huwag mong ibahin ang usapan. Pero abala na ang matanda kakatingin sa mga tumatakas. Habang nagtatalo sila, malayo na ang mga target.
Ang bida. Habang nag-aaway tayo, nakatakas na sila. Sabi ko na sayo, tapusin mo agad. Hindi ka talaga marunong makinig sa master. Tumataktak ang pamaypay sa ulo ng bida hanggang pinagagalitan siya. Ano ginagawa mo? Bilisan mo, at huwag mo kong habulin. Ang bida seryo, tumigil sa paglalakad. Hindi mo nakalimutan ang pangako mo bago ang lahat ng ito. Diba, master napahinto, medyo guilty. Akala ko makakalimutan ng girong ito. Pero hindi, ipinapakita ang isang serye ng simpleng galaw, mga paatros, iwas, pagbitaw, at balanse. Isa itong napaka-basic na martial art. Tinatawag na defeat. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang matutunan ito? Ang bida ay nakatingala sa langit, iniisip ang sinabi ng matanda. Ang hegemon, parang Chanwang NGBO, ang banal naming kapangyarihan. So, kay Huang Bose pala nagmula ang martial arts na ito, sandaling katahimikan. Seryoso ang ekspresyon ni Li Jun habang pinapasa ng desisyon. Pag-aaralan ko, biglang lumitaw ang system. Learned how to win B, kung ang isang itinuturing na failed work, na hindi dapat makapagmana ng kapangyarihan, ay matutunan ng martial arts ng pamilya. Kung magawa mo pang maging mas malakas kaysa sa kanila, ano kaya ang iniisip nila? Jun, hirap na hirap sa init ng disyerto, nakataas ang kamay na parang naghahanap ng direksyon. Sai, those guys, where the hell did you go? Lumilitaw ang master na parang maltong nakabuntot. Sinabi ko na sayo na unahin mo silang patayin. Ganito ang nangyayari kapag hindi mo sinusunod ang master. Ang bida halos luhaan, nakayuko habang naglalakad. Pasensya na, sinasabi ko na sayo. Si Jun napahinto, gulat. Biglang nagsalita ang master. Malapit na tayo siguro. Master, what's wrong with you? Hindi ba't naghahanap tayo ng isang halimaw na may 4 na buntot sa gitna? Won nakaluhod, nakaturo sa malayo. Tumingin ka roon, at doon nila nakita ang pinakahihintay nilang target, isang 4 na buntot na halimaw. Na himbing kasama ang mga munting anak nito. Iyon ay, isang napakalaking asul na sorrow. At may 3 pang maliliit na kuting na sorrow sa tabi niya. May isang malakas na presensya. Hindi ito ordinaryong halimaw. Si Li Jun nanlalamig ang pawis, agad itong nakilala. Yan ay Changho. Isang nakakatindig balahibong imahe ni Changho ang lumitaw, matalim ang mata, malamig ang aura. Isang boss monster, pinuno ng Changho Nest, kasing bilis ng mga red zone monsters.